Kasama pa rin natin si Sir Arthur Moya at kanina nanggaling tayo sa Los Downtown Angeles Flower Market. Los Downtown Angeles Flower Market. Downtown Flower Market. So this time andito tayo sa County at sir, ang ipapakita natin dito ay Orchid Farms na isa sa mga suppliers ko dito. Taiwanese ang may-ari nito. So talaga sir, talagang marami kang pinupul mo talaga, marami kang supplier source. Apat yung source ko. Na kasi, mga gardens, farms. Apat yung source kasi nga dahil hindi mo pwede ibigay sa isa kasi maubusan naman eh. Kasi yung kaya alam naman nila lahat yan. Tulad nga time na yan ito, kulang yan. At saka mas Okay, yeah. This is the owner. His name is Philip. Sir. Oh, wow! Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Nakaan pa lang. Yeah. Umumulaklak. Stage by stage. So this one will take about another month or so, right, Philip? Before? 2 months more? 2 months. Everything scientific. Yung nila dito. Kung building lang ito, it's about 150,000 para patayo. Wow. Dollars, ha? Kasi glass, eh. Glass. You're the only one that has glass. Glass, yeah. Everything. Glass. This is designed. This majority is different. Majority of the other ones is only like polycarbonate and then plastic sheeting on the top. Ito talagang glass siya. Design talaga pang pang Holland style. Ito ngayon, OMP na sila. Normally puno yan. Wow! Kaya kung summer ka na pumunta, talagang puno. Lahat to, bulaklak lahat to. Puno yan. Grabe. You get another shipment of new plants coming in soon? Yes, tomorrow will. Or tomorrow? See? I was explaining to him that you were, the plants that come from Taiwan. Yeah, we import from Taiwan because there's 2 stages. One stage is growing period. We don't want them to flower. So my period, they keep warm temperature just like Philippines, they keep warm. So flowers keep growing. Then the second stage is the flowering, blooming. So we ship to here and control the temperature, and the flower will bloom. 6 months later, we just sell it. So the plant needs 2 different climate. Yeah. Just like people we growing, people grow up, until 16, 18, we call maybe carry baby, So maybe more mature, maybe more than 20. So two different stages. The first stage in Taiwan will take 14 months to 16 months. They come here, sit here, to bloom, from bloom to flower, the other 6 months. But there's also a difference between from the flask to. Yes. There's another 1 to 2 years. 1 to 2 years in the flask. So it takes actually technically almost 4 years before one plant starts to bloom. It's time consuming. Yeah. Time consuming, and it's labor wise. You cannot do it over here. They used to do it over here, but the price was, remember. Yeah, true. So basically the first 3 years is in First Taiwan. phase is growing, Taiwan stage. They grow it in the plastic. Na timing lang na konti talaga yung production ng bulaklak.
So ito magtatagal pa, sir, kasi Oh, yeah. ano pa, naka-close This is pa yung buds. this would take about another 2 months and a half bago mawala. Pero ito, majority ng halaman niya healthy kasi kita mo maraming maraming buds. Tapos there's a thing, tawag nila dito is cascading. Pina-force yan na paano, mababain, binibend tulad yung ginagawa niya. Binibend talaga. Kasi it doesn't do it like that normally. Pero kasi yung gusto ng iba, cascading Nakaganon. majority. Yung iba naman standard. So, at iba din ang presyo ng ng cascading kaysa sa standard. Itong kulay nito, bago ito. Itong yellow, parang yellow, 2 years, sir. 2 years pa lang ito. Wow. I think, this is the second year na nakita ko na lumabas. So mas mahal to. Same pa rin. Same Same pa pa rin rin. yung wholesale price. Wholesale price basta nag-breed, ka sa kanila, may certain volume ka, iba pricing mo kaysa sa Tagal ko ng supplier to since 2000 something ba. Yung sa San Diego nga, bago lang siya noon nung nagsimula ako doon. Number 15 ako na niya. Na buyer na that time na yun, kliyente niya, number 15 ng number ko sa kanya. Yun, malaking farm din yun. Pero wala, puro siya daw, ngayon, maliliit. Kaya, Pero sir, ang mo talaga is more on cut flowers, di ba? So ikakat to. Actually ngayon, ang demand ko is still plants, pero diverting na rin sa cut flower kasi may demand din sa cut flowers. Pero ang sa cut flowers is hindi mo makukop up yung ganito pag single yan. Pag pinutol mo yan, lugi ka. You rebloom that again. Kailangan mo ng location. Yun ang kulang ko ngayon dahil nga sinara ko yung isa kong location. Oo. Nilipat ko sa bahay, hindi pa kami ready doon So kung as plant, iba ang client. Iba rin ang client as cut flowers. Pareho din, flower shop din siya. Flower shop din. Oo, kasi yung flower shop, they do majority ng white cuts. Binagawa nila for weddings, mga purple. Depende sa kulay ng gusto ng Pwede din sa ito, kinakat din namin ito. Pag fully open na siya, hintayin mo talaga siya. Mag-bloom. Pero yung ginagawa ko, let's say ito. Let's say na-bloom out ko ito. Ito, may branch siya, di ba? So puputulin ko pa ito. Pag i-bloom out ko ito, puputulin ko pa ito. Mabibenta ko pa ito ng $3.50. Ito mabibenta ko ng $9. Keep ko yung plant, hoping to reproduce, to reflower it again. So, dyan pa lang, bawi na rin ako. Basta mayroon siyang ganito. May tubo na rin ako kahit papano. Pero kung binibili ko siya as a cut, kung let's say, katulad yung kinukuha ng kapatid ko ngayon doon, direkta na sa isang kliyente ko, 750 white stems ang kailangan nila. Naka-box na lahat yun. Delivered na lang namin. Kuha ka na lang. Bayad ko nun, mura, patong na lang ako. So yun, mas maganda yung profit margin mo doon kasi naglalaro between $3.50 to $4. Kung figure ngayon $7.50. So isang kuha mo lang, baksak mo. Kuta ka ng 2,000 something. Next week na naman, meron naman akong order 1,000. Luckily siya, na-convince ko siya na mag-ganon. So, ako lang yung isa ako sa mga kumukuha sa kanya na nakakakuha ng magandang presyo na pwede pa ako kumita. Kasi, pero anong mas malakas mo? The cut flowers or the plant? Sa plants namin ngayon, ang average kami about 4,000 per month at nilalabas kong halaman. Na halaman? 4,000 naman. Yeah, 4,000 to 5,000 per month. Pots. Plus, yan. Potted plants like Potted this. plants. Like this. Minsan more. Depende sa sa order. Pero yung cuts naman,
meron akong steady na kumukuha sa akin on weekly basis. Tapos meron yung biglaan na kailangan nila for events. Matawag sa akin. Tulad yung iba minsan, last year, yung isang sa downtown flower market, yung Mayesh, may order sila na bigla na lang yung kinukukunan na sana nila, nawala ng supply. Ayaw ko nangyari. Tumawag sa akin 2 days or 3 days before. Luckily, I nakaproduce ako ng, I think it was about 1,000 or 1,500 or 2,000 ba yun last year. So, yun, mga ganyan deal minsan, makakuha ka. Kita ka, maganda. Pero so far, sa standing orders, marami na akong na yung target ko talaga is yung mga high-end flower shop lang, yung malalaki. Kasi isang bagsak mo, kukuha ng 50, 100. So, yun na yun. Yung problema lang dyan, hintay ka lang ng bayad. Siyempre, may inuutang din sa'yo. Yun lang na mabigat doon. Pero at least nagbabayad. Pero nagbabayad, meron Kasi din hindi. Meron din, kahit high-end. Oh my God! Meron lang ako isang kliyente, Armenian Binunot ko na lang yung mga yung mga bases niya. Dahil hindi nakabayad ng utang ng almost $8,000. Binunot ko na lang yung bases. Kasi wala, palugi. Kaysa mawala ka, yun, kunin mo na lang. Hoping na magagamit. Actually, nagagamit ko naman. You just hintay mo na lang ulit pera mo, babalik. Dahil, wala kang choice. Ganun talaga. Negosyo. Pero sir, na-mention mo kanina yung obviously, pag cut flowers for the events, yung flower shop na bumibili sa'yo, pag binili niya na potted plants, ano ang client naman niya? Binibenta nila. As individual arrangement. Ito. Ay, arrange din yan. Kasama to. Bibili nila sa akin ng 20. I-arrange nila sa pot. Alam mo magkano benta nila isa? Sa puti. Depende sa client, sa flower shop Averaging is $80 hanggang $150. Single lang. Wow. Gagastos sila ng maybe another $10-15. Tapos bebenta nila ng $125. Yung kita sa kanila malaki. Parang times 4. Times 5 minsan. Samantala ikaw, kumikita ka lang $5 to $6 per may risk ka pa na masisira. Kaya napunta sa cut flower na dahil yung nasisira minsan, yun binibenta ko. Like I said, yung style ko, pag let's say nasira ito, dito, pag na-bloom out ko ito, may missing ito, hindi mo na mabibenta sa flower shop yan. So ginagawa ko, kinakat ko siya dito, kung saan yung lalagyan ko sa water tube, binibenta namin, ang tawag namin snippets. Meron siyang 3 to 4 blooms. Pag 5 to 6 blooms, ibang presyo. Pag 3 to 4 blooms, binibenta ko siya ng $350. Pag 5 to 6 blooms, binibenta ko siya ng $550. Kung ito, buong stem ang kukunin niya, $9 to $10, depende sa laki ng halaman. So, ako lang gumagawa ata ng mga ganun. Minsan pati bloom, ginagawa ko na yung Kasi nakikita mo sa downtown, benta nilang ganun. Wala sa box, lang, sira-sira. Kaya yung ibang they'd rather pay a little bit more, pero properly box siya, walang damage pagdating doon sa Pwede pa nila i-ship out of state. Kasi may mga kliyente ako na siniship nila out of state Mga doon, yung kanina pinunta natin yung Holland Flower Market. Yun, nagsiship sila out of state. Meron pa akong isang kliyente, Flower Link. Yun, out of state din, mga kliyente nila sa Houston, sa Dallas, Chicago, mga ganun. Las Vegas. Sa case naman ng farm, paano naman siya kumikita kung mura lang actually. Mas mura nila binibenta rin. Mura nilang kuha niyan kasi technically ang kuha nila niyan sa halaman yan, landed ata mga about under 4.
takes them 6 months para magbulaklak. So kukunin ko yan ng wholesale, may patong na sila doon, may kita na sila doon. Yung growing time yan, 6 months. You figure it out, mga 25 cents to 25 cents to grow it per month, or winter time kasi may heating, maabot na mga around 45 to 50 cents. Kasi mahal ang mag-heating ka dito compared sa papalamig ka lang. So yun, may kumikita na rin siya ng meron na rin siya $6, pero pag nagpo-push sila ng let's say roughly per month on nilalabas nila ng mga 25,000. Meron na siyang 100 something, 150,000 kinikita. Yan, gina-processing nila sa pagkatali. Dami rin. Lalaki ng bulaklak, no? Ordinary regular size. Saka iba-ibang kulay. Ibang variety. May ibang varieties. Lang kasi empty siya. Bukas darating yung bago ng shipment ng halaman. Sana kung So in transit ngayon na yun. Nasa port na yun, hindi pa nare-release. Darating yan. Ay, sir, barko niya pinapadala? Barko yan. Container. Sa container, tapos naka-box lang So yan. ilang araw yan bago dumating dito? 3 weeks. Hindi masisira yung plant? Hindi. Pag yung plant inside. May temperature siya? Parang Parang gano'n. naka-air condition, something? I don't think so. Lang siya. Kasi nga, malamig din sa malamig din container sa sa dagat eh. So, naka-secure siya. Pero pagdating dito yan, naka-box yan. Malaking box. Ewan ko, andito yung box niya. Nakita ko. Ang gaganda, oh. Darating yung halaman, ganito. Darating yan, ganito. Ganito pala. Ready to bloom. Ito yung ready to bloom. Ito, pinutulan na yan ito. Magsi-second bloom na yan next year. Lahat ito, naputulan ito. So hindi lang first time? First time bloom. Ang gaganda ng foliage. Ito yung alagaan niya ng mga 6 months. Another 6 months na naman ito, bubulaklak naman. Naputulan na ito. 6 months na naman nila, alagaan naman nila. Nung 1 month ago lang, punong-puno ito ng bulaklak. Ganda. So talagang rin, volume din ng labanan. Volume ng labanan mo dito. Pati yung sir, volume din ang labanan. May lugi ka rin. May lugi ka rin dito kung magkamali ka ng pili mo ng halaman. Tsaka kasi may mga bago pinapasok na minsan hindi siya tested siya, pero pag yung bulaklak na mamatay. Tsaka yung kulay, nasa kulay din dapat eh. Kung anong magugustuhan ng tao, yun ang yung mga designers doon ang Pero yung standard is white. White and mga purple. Yung mga oranges na yan, gaganda ng oranges yung kulay na yan dahil nga sa fall. Pero kahit na hindi fall, peach eh. Kasi madali siya ibenta eh. Even sa cut stems, mas gusto ko pa ibenta sa cut stems eh. Makabawi lang ako itong dahil nga natamaan lang ako sa pagpaayos sa bahay ko kaya dalawang oh my God. Hindi ka na kumikita. Masakit sa ulo rin, sir. Masakit sa ulo din. Pero malaki rin pa rin ang chances na yung malaki yung kita. Oh yeah. Yung mga bed niya, mga beds niya, movable din. Yan. Movable. Maganda nito. At saka kita mo ito sa ilalim nito.
Yung drain yan, may pumupunta yan sa ano, May reservoir. reservoir. Ganda, oh. Nakaharap sila lahat dito. Ito, ang gaganda ng mga to, oh. Every year, nagpo-produce yung Taiwan ng iba-ibang kulay. Through crossbreeding. Tuloy-tuloy yung crossbreeding Oo. nila. Alam mo, kung makakuha ka ng magandang crossbreed, yung mga hybridizer sa Taiwan kumikita ng $1 million. Wow. Pag magandang breed mo. Kasi mahawakan mo yan for the next few years. Bago nila Ikaw lang, kanya lang yun. Kanya lang yun. Bago ma-mass produce yun. I think may patent something. Gaganda. Ito ang totoong greenhouse So, kasi ito, glass. Glass, yes. Ito yung mahal. 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 Mahal siya. Glass talaga yan. Glass. Ang isa lang ang may glass sa Pilipinas. Sila Sir kasama natin sa Vietnam. Sir Arnold. Island Rose. Island Rose. Okay. Kasi binase nila sa ano, style ng ano yan, ng Europe. European style ito eh. Hindi ito style ng China or Taiwan. European ang design nito. Tsaka mas marami siyang ano. Grabe rin yung structure. Oh. Oo. Tapos sa itaas niyan, mayroon pang ano, shading yan. Pag mainit. Kasi dito, mainit siya dito eh. Mainit siya dito. Pag summer dito, napakainit niya. Umabot dito ng 115. So, cooling cost niya, ginawa niya dito, meron siyang water wall. Maliban sa water wall, meron pa siyang AC unit na nilagay dito para to aid. Para mapalamig yung ano. Pero kahit na, mainit pa Kaya rin. niya bawiin yung cost niya. Bawin niya. Volume wise na lang, ano nga eh. Volume wise na lang. Pero yung summer naman, yun naman talagang in bloom lahat. In bloom lahat. Doon siya nahihirapan na ipalabas. Kaya ako, tumutulong ako. Steady ang kuha ko sa kanya. Dito pa lang, kumukuha na ako ng mga almost 2,000 every month. Sa isang supplier ko, kumukuha ako ng mga roughly about 3,000 per month. Sa isang supplier ko, yung isa, hindi na ako masyadong kumukuha kasi maraming yung halaman niya, maraming sira-sira, may mga peste. Kaya umiiwas na ako, pero kumukuha lang ako ng cut stems. Pag bloom out, kailangan ko, yan, kumukuha ako sa kanya. Pero in actuality, right now, 3 na lang sila. 3 na lang i-maintain ko. Kasi mahirap din Pero hindi mo rin pwedeng iasa sa iasa sa isang greenhouse yung yung supply mo. Yung supply. Mag-set up ka nito, takes millions. Hindi lang biro yung kasi papasok ka isang container, 20,000 plants. That's pag roughly $4 so landed mo. That's magkano na yun? Nasa 80,000 na yun. Sir, Weekly yung iklaro ko lang, yung value chain ng flowers talaga dito sa States. So, itong mga farms, binibili lang din nila yung plant from, let's say, sa Taiwan. Yeah, sa Orchids, Taiwan. Orchids, parating nila. And then, alagaan nila dito. And prefer nila na mag-alaga lang, magpa-bloom. And then talagang doon papasok naman kayo. Parang as a broker. As a broker. Tapos kayo ang nagbebenta doon sa mga sa flower shop. Sa amin naman, ang service na binibigay, sila yung nag-grow. Ako, bumibili. Inibenta ko. Ako na bahala. I take the risk too. Kasi pag bumili ako ng marami, pag nagsiship sa bahay, 1,000. Isang shipment. Kahapon, dumating doon, I forgot how many pina-order ko. Dahil konti lang yung niya. I don't wanna waste time na palakihin ko pa siya. I'd rather them hold it sa kanila hanggang lumaki na ko yung konti. See, otherwise, they'll sell it to you like this. Matagal. Matagal mo rin pa. 3 months. Not 3 months, about a month and a half bago mo siya mapa-open one flower. Oo. So there's risk involved in that. Pag naman sira, hindi nagbulaklak yung damage na siya. Hindi ka nakikita. More or less, at least ganito, sir.
More or less kinukuha ko, ganito. Yan. Perfect sa akin ganito. One flower open, puffy. O Okay. kahit na ganito, pwede na sa akin yan. Kasi may facility naman ako na ano na hindi katulad nito, pero still, much better compared sa downtown yung ano doon. Yung setup nila sa downtown doon. Marami rin kami broker. So ano rin, parang yung sa'yo, yung parang ano ka rin, kumbaga sa cattle fattener. Fattening. Ganun na rin Fattening, yun. May terminology na. may certain days ka rin, or month na alagaan mo siya before mo siya ma-dispose. Yes. Or meron na time na ready na siya. Minsan, biglaan yung ano mauubos ka agad yung order ko yung halaman ko Kinukulang ako, usually sa whites. May mga biglaan order kasi yung mga kliyente ko, dahil high-end nga sila, mga clients nila, mga bahay ng mga celebrities. You know, like I said, kay Lady Gaga, kay Madonna, kay LeBron James. Yun, mga kliyente nila yon. Dati nga kliyente ko, former First Lady. Ako pumupunta sa bahay ni Nancy Reagan bago siya namatay. Wow. Oo, sa Bel Air. Inintroduce ako ng kliyente kong na siya nag-maintain at that time ng orchids sa loob ng bahay. Tapos magre-retire na siya. Tapos yung orchids ni Nancy, napakarami, cymbidiums. Yung nag-aalaga daw na tao, gusto na rin mag-retire. So, pinasa sa akin. So, ako nag-service for maybe about a year or so. Then she passed away. Sa Bel Air yun. So, hindi ko maakala na, naabot ko na yung mga kliyente kong nami-meet na gano'n. Tulad niyan, Nancy Reagan, former First Lady ng Amerika back in the 80s. Yung si Fonzie, alala mo si Fonzie sa Happy Days? Ewan ko na alala mo yun sa Happy Days na series. Yan, naging kliyente ko rin yan. Yung babae doon sa si Elizabeth Shue. Pumunta sa bahay yan minsan kasi nga nagtatrabaho at kiyain ko. So, nag-ano kami ng sa kanya, ng orchid sa kanya. Tapos, yun, dami ko rin kliyente na nasa celebrity din siya. Majority ng mga bahay dito sa LA, dahil nga mga kliyente ko puro mga high-end na flower shop. Yung bahay nila, orchids, maybe I would say 40% galing sa akin. Na galing din sa mga farms na ito. Wow. Yung chain na yan, ilan steps yan? So it would be 3. 3, yung from Taiwan na dinala dito, na grinow niya, that's nila. the one. Tapos ako. Second yung kayo to. Tapos ako bibili sa kanila. Tapos yung third, yung flower shop. Yung flower shop. Ang bibenta sa At saka yung designer. Yung designer, they work just for the flower shop. Pero yung flower shop, the flower shop talaga. ang may-ari. Yung designer is employee lang. ng flower shop. Ng flower shop, yes. So napupunta sa kanila. So bali end user talaga is yun The yung celebrities. Celebrities. Or anybody. It doesn't have to be celebrity, pero anybody na kaya bumili sa presyong gano'n sa nila. Like I said, kukunin nila ito ng 20. Benta nila ng 150. Laki ng kinikita Anybody nila. na can afford ng 150. Yeah. Yung mga may... tapos magre-reklamo sila na, you're selling it too high. I said, come on, man. Only barely making anything. Then, tapos, you guys are charging, making $80, $100 per arrangement. Comedy rin eh. Paparating ka eh. May similarity rin yung trading doon sa Philippines. The only difference dito, yung needed lang talaga sa chain ang andyan. Sa Philippines, marami mga unnecessary na traders na andon in between. Sila yung nagpapamahal. But the same thing, sir. Ang talit lang talaga doon sa yung patong ng farmer, pero dinadala nila doon sa volume. Sa volume, yes. Yung sa Ed naman, doon sa flower shop, malaki yung patong, pero maliit lang din yung need niya.
Yeah. Yung kaya niyang i-dispose. Kahit sino, pag nasa normal chain ng trading, hindi ka makakaalis doon sa law of supply and demand. Ito, wala. Kasi flat rate ako. Walang presyong bago. Tumaas man ng konti, kaya nagsistick sila sa akin dahil presyo ko always haven't changed my price 10 years. Paano yun, sir? Kung nag-absorb ng risk? Kung naka-flat rate ka, paano kung sobrang bagsak na yung presyo doon sa market? Mura din ang kuha ko kasi di naman mura, pero ang profit margin ko is at least about 40%, 35%. Kung magkano kuha ko, 35% ang patong ko doon to 40. Factor in ko rin yung stay sa bahay. Maximum 1 month. So 50 cents additional. Labor cost and pag-aalaga. So pag kinuha ko siya $13, $13.50. Cost ko is 14. Benta ko ng 18, may 4 ko, benta ko ng 20, may 6 ako. Depende sa kliyente kung ano gano'ng volume niya. Nagpapabagsak ako. Kasi siyempre kalaban mo rin is downtown flower market. Pero kahit doon, mahal sila eh. Mahal din. Mahal din sila. Kasi may binabayaran silang rent. Ako, mas stable to, sir, kasi hindi siya food. Hindi siya food. Hindi siya food. So, yung market nito ay it's something na meron siya talagang i-spend. Yeah. Hindi yung... Saka steady na yung price. Wala akong, like I said, hindi ako nagpataas 10 years na siguro. Wow. I need to. Niisip ko na. Pero siyempre, pag kinataas mo kahit $1 man lang, nagre-reklamo na yung Paano pero yun, yung sir? kinikita nila, laki. Paano yun, sir? Ilang inflation na yung 10 years na yun? Oo nga. Hindi palit ng palit yung margin. Palit. Kita mo? So, hindi pa itong mga magaganda mo, sir. Pero ang gaganda na, Thanks to them. Wow. Kasi nagsubok ako mag-grow, hirap. I try to grow it myself. Bumibili ako dati ng ganito. Sinubukan ko sa isang location back in 2008. Simula kami 2007. Yun ang time na biglang bumagsak yung economy ng Amerika. No, I started 2000. But yung produkto mo ay magaganda rin. Maganda naman yung lumapalab. Yung problema na ng huli, dahil parati yung nasisiraan ng bubong sa greenhouse na inupahan ko. Aayusin mo, sira ka agad kasi napakalakas ng hangin. At saka yung greenhouse, luma. So, yung upkeep matindi. Yung rental, mura, $2,000 for a 20,000 square foot greenhouse. Marami ka malalagay. Yung balak ko sana doon was to grow it as a partial, at that time na yun, nag-iisip na ako ng cuts. Kasi yung isang kliyente ko sabi niya, why don't you go into growing for cut stems? Sabi ko, sa right now, sabi ko, funding-wise, hindi ko pa kaya. So, doon na time, nag-isip ako na mag-upa ng kaysa sa, na bili ka lang, benta mo, kita ka na. Doon time na sabi ko, sige, try ko nga mag-grow ng sarili ko. Nag-try ako, pero dahil nga bumagsak ang economy naman, wala. Nalugi din. Tapos, hirap yung 2008, 2009. Yung cycles ng buhay mo, cycles ng negosyo mo, pag ganun. May times na masagana ka. Tapos, bigla na lang, wala. Tulad yung pandemic, kalahin mo pandemic, na akala mo bagsak. Yun ang malakas. Yun ang malakas. Kasi yung mga mayayaman, nag-iisip anong gagawin. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.